Mga kapatid, ang pananampalataya ni Rahab may sakripisyo. Pero hindi lamang tungkol sa isang mapanganib na desisyon yung faith ni Rahab. Meron pang mas malalim na nangyayari sa puso niya. Hindi lang siya kumilos, hindi lang niya itinago at iniligtas yung mga espiya. Kundi, makikita natin sa kwento, si Rahab nag-switch ng panig, nagpalit ng panig, nagbago yung kanyang katapatan. Ito yung ikalawang punto natin. May pagbabago ng panig. Yung tunay na pananampalataya, hindi lamang paniniwala sa isip, kundi may pagbabago ng katapatan. Faith requires change of allegiance. Kung sa unang punto, nakita natin na yung pananampalataya ni Rahab may kalakip na halaga dahil inilagay niya yung kanyang sarili sa panganib. Sumuway siya sa utos ng hari ng Jericho. Alang-alang sa kaligtasan ng espiya ng Israel, sinuway niya yung Jericho. Ang kanyang pagkilos na yon, maaring bunga ng isang malalim na pagbabago na nagaganap sa kanyang puso. Basahin mo muli natin yung conversation ni Rahab sa mga espiya. Ito yung reference verse natin dito sa ikalawang punto. May pagbabago ng panganib. Sa Joshua chapter 2 verse 11. Nang mabalitaan namin niyon, si Rahab yung nagsasalita dito, ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. So ipinapahayag dito ni Rahab na, for the Lord, your God, He is God. Remember, isa siyang hintil, isa siyang babaeng makasalanan. Wala pa siyang direktang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos na nasa Israel, sa Torah, nung panahon na yan. Ngayon, sa bubungan ng kanyang bahay, nagpapahayag si Rahab ng kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Now, yung pahayag na ito, nangangahulugan na siya ay lumipat na ng panig. Nagbago na yung kanyang katapatan. Hindi na sa bayan ng Jericho. Hindi na sa hari ng Jericho. Hindi na sa bayan o lipunan na kinabibilangan niya. Hindi na sa mga Diyos-Diyosan sa Jericho. I-atras po natin ng konti yung ating pagbasa ng mga talata. Sa verse 9, ganito yung sinasabi ni Rahab sa mga espiya. Verse 9 ng Joshua chapter 2. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. So tawag niya, Panginoon na. Nalalaman niya. Sabi ni Rahab, I know. Hindi niya sinabing, baka, o kaya feeling ko, nararamdaman ko, umaasa ko, o baka sakali. Pero ano yung sabi niya dito, may katiyakan siya. Sigurado siya sa kanyang sinasabi. Hindi pa man bumabagsak yung Jericho, hindi pa nga sila nilulusob ng Israel, pero naniniwala na si Rahab na ibinigay na ng Diyos ng Israel ang Jericho sa bayan ng Israel. Kumbaga po, sa isip at puso ni Rahab, hindi pa man sumasalakay yung mga Israel sa Jericho, tapos na yung laban. Naniniwala na siya na kahit hindi niya pa nakikita yung literal na resulta ng laban, naniniwala na siya na ibinigay na ng Panginoon ang Jericho sa Israel. At ang sabi pa niya, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin, at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Hindi lang si Rahab yung nakarinig ng balita. Hindi lang si Rahab yung nakaalam na ibinigay na ng Diyos ang Jericho sa Israel, na hinati ng Diyos ang dagat na pula, na natalo ng Israel yung mga Amoreyo, kundi sinasabi dito, lahat ng tao sa Jericho nabalitaan yon. At ang reaksyon nilang lahat, sila ay natakot. Kaya lang po, hindi sila lahat lumipat ng panig. Maraming natakot sa Panginoong Diyos, pero nanatili sila sa kanilang panig. Patuloy silang namuhay ayon sa takbo ng kanilang lipunan. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
Yan yung pagkakaiba ng takot at pananampalataya. Yung takot, emosyon. Yung pananampalataya, desisyon. Maraming tao ang natatakot sa Diyos. Pero hindi naman lahat sumusuko sa Diyos. Si Rahab, hindi lamang siya natakot. Siya ay nanampalataya. Sabi nga po niya, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. For the Lord your God, He is God. Ito na yung faith ngayon ni Rahab. At ang pananampalatayang ito ni Rahab nagbunsod sa kanya para kumilos na ilagay yung kanyang tiwala hindi na sa kanyang hari, hindi na sa kanyang lungsod, hindi na sa mataas na pader ng Jericho, kundi sa Diyos na ng Israel. Pagtuturo po ito sa atin ngayon na may pagkakaiba talaga yung pagkatakot lamang sa Diyos at yung nananampalataya sa Diyos. Maaring kilalanin po ng isang tao na makapangyarihan ang Diyos. Maaring manlumo yung kanyang puso. Maaring matakot siya sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring mawala yung kanyang tapang. Pero kung walang pagbabago ng katapatan, ng allegiance, kung walang pagbabago ng panig, mapapahamak pa rin yung taong yon. Nung sabihin ni Rahab yung mga salitang ito, for the Lord your God, He is God. Tinapos na niya yung kanyang loyalty sa hari ng Jericho, pati sa mga Diyos-Diyosan sa Israel, sa Jericho. Hindi na siya kabilang sa sistema ng mamamayan sa Jericho. Hindi na siya kampi, hindi na siya panig, hindi na siya bahagi ng Jericho. Ang kanyang puso ngayon ay nasa Diyos na ng Israel. Tinalikuran niya na yung dating kinikilalang may authority sa kanyang buhay. Inilagay na niya yung kanyang tiwala sa Panginoong Diyos. Bagamat limitado yung kanyang kaalaman sa Diyos. Limitado pa, pero sapat na yung kanyang nalalaman para siya ay sumampalataya. At itinaya ni Rahab yung kanyang kinabukasan sa Diyos. Bakit po? Isipin po ninyo yung naging kalagayan ni Rahab matapos niyang tulungan yung mga espiya. Nagtaksil na siya sa Jericho. Sa kanyang puso at katapatan, hindi na siya kabilang sa panig ng lungsod. At naniniwala siya na babagsak yung Jericho sa Israel. Dapat, kasi taga doon siya, dapat kinakampihan niya yung Jericho. Kumampi siya sa kalaban. Alam na niya na wala talaga siyang masisilungan. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay yung pangako ng dalawang espiya. So, yung kanyang future, yung kanyang kinabukasan, nakatali na sa Diyos at sa bayan ng Diyos, ang Israel. Hindi na siya sa Jericho. Ngayon po, ito yung hamon sa ating lahat. Marami sa atin gusto yung pangako ng kaligtasan ng Diyos. Marami sa atin gusto talaga yung tinatawag tayong mga Kristiyano. Gusto nating mapabilang sa bayan o iglesia ng Diyos. Gusto natin yung mapasa Diyos tayo o ang Diyos ay sumasa atin. Gusto natin yan eh. Kaya lang po, marami sa atin ayaw namang magpalit ng panig. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero ayaw nating talikuran yung kasalanan. Gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, pero yung loyalty natin nasa sanlibutan, nasa opinyon ng tao, nasa kayamanan ng sanlibutan, sa pera, o kaya sa sarili lang. Hindi po pwede na sabay tayo nakaupo sa dalawang upuan. Hindi pwedeng sabay na nakasakay tayo sa dalawang bangka. So, hindi maaari na sinasabi nating Panginoon natin si Jesus, pero yung sunusunod naman natin, masamang impluensya ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Jesus dito sa Lucas chapter 16, verse 13, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. No servant can serve two masters. Ang pananampalataya po, pagpapalit ng katapatan ngayon. Ang pananampalataya sa Diyos, pagbabago ng panig. Pagkakaroon ng bagong hari, pagkakaroon ng bagong paglilingkuran,
at pagkakaroon ng bagong identity. Kapag sinabi mo pong ang Panginoon mo ay si Jesus, dapat wala ka na talagang ibang Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip, kundi pagbabago ng katapatan. Katulad ni Rahab, hindi siya perpekto. Ang totoo, isa siyang makasalanan. At kung ikukumpara nga sa atin ngayon, limitado yung kanyang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Baka po mas marami ka pang alam tungkol sa Diyos. Kung ikukumpara sa si Rahab, baka mas marami ka pang natututunan o nalalaman tungkol sa Diyos. Pero yung puso ni Rahab nasa tamang lugar. Siya ay nanampalataya. At yung kanyang pananampalataya, nagbunga ng pagbabago ng katapatan. So lumipat siya ng kakampi. Lumipat siya ng allegiance.